Mga komunista ang kasabwat sa conspiracy attack of impeachment versus Vice President Sara Duterte. Ayun. Una sa lahat po, ang impeachment ay isang pamamaraan na nakasaad sa konstitusyon upang tanggalin ang mga constitutional na mga posisyon sa ating bansa at included dyan ang presidente at vice president. Ulitin po natin, ang impeachment ay isang political process na ginagamit sa mga reklamo ng tao o ng mamamayan laban sa mga constitutional na mga opisyal ng bansa, at that includes pati ang pagtanggal sa presidente at vice-presidente. Pag sinabing constitutional at mga kagaya ng presidente at vice-president, impeachment din po ang pwedeng magtanggal sa Chief Justice of Supreme Court at mga justices ng Supreme Court. Ang impeachment ginagamit din po para tanggalin sa pagiging sa pwesto o sa kanyang kapangyarihan ang mga COMELEC chairman o ang commissioners ng COMELEC. Ayon. Impeachment din po ang ginagamit para tanggalin ang mga namumuno at mga opisyal ng Commission on Audit. Impeachment din po ang ginagamit para tanggalin ang ombudsman. Impeachment din po ang ginagamit para tanggalin ang civil service chairman at ang mga commissioners nito. Yan po ang mga constitutional bodies. So ulitin natin presidente, vice-presidente, mga Supreme Court Chief Justice at Supreme Court Justices. Ang mga west pababa sa Supreme Court, hindi po sila impeachment ang ginagamit diyan, kundi Supreme Court lang ang pwedeng magtanggal sa kanila at way of disbarment. Ang COA, yon Commission on Audit, ang Ombudsman, ang Civil Service Commission, yon mga constitutional mandated na mga posisyon yan, kaya impeachment ang ginagamit, and then President, Vice President. Ang Senate President at ang Speaker of the House, ang mga senador at mga kongresista, hindi po sila impeachable officials. So hindi po impeachment ang pagtanggal sa kanila. Halimbawa, ang Senate President, natatanggal siya sa pwesto bilang Senate President, pero senador pa rin siya kung sakaling palitan siya ng majority ng kanyang mga colleagues at magbotohan, kagaya ng nangyari kay Senate President formerly Mig Zubiri, na minaniobra nila Chis Escudero at ng Malacanang, napalitan siya. But he is still a senator, si Senator Mig Zubiri. Si Tambaloslos Romualdez, pwede rin siyang matanggal sa pagka-speaker, pero mananatili siyang congressman. At siya ay pwedeng matanggal sa pamamagitan ng pagboboto ng mga miyembro ng House of Representatives, but not through impeachment. Klaro, ang mga mayors, governors, hindi po sila mga impeachable officials. Matatanggal sila sa pamamagitan po ng ibang mga pamamaraan, which will be another topic. Okay, klaro tayo. Ang impeachment ay pwede lamang magsimula sa lower chamber o sa House of Representatives. Hindi pwede sa Senado. Nakasaad po yan sa konstitusyon. O, sige, bagamat hindi naman abogado si Ka Eric, pero graduate pa ako ng political science. Kung mamarapatin po ninyo, napag-aralan din po namin yan sa Introduction to Law bilang mga pundasyon sa pag-aaral ng political and constitutional law sa political science. So sa ligang batas, nakasaad po sa konstitusyon natin na ang impeachment complaint against those sa mga impeachable officials ay pwede lamang po magsimula sa House of Representatives at hindi pwedeng magsimula sa Senado. At pwede po ang complainant ay isa o iba pa at higit pa, at isang kongresista na member ng House of Representatives ang mag-endorse. Ayun. At mula doon, pagbubutuhan yan ng House of Representatives by vote of simple majority. Ididetermine nila kung ang complaint against sa presidente or sa vice-presidente man
o sino pang impeachable officials na binanggit ko kanina ay sufficient in form and substance. Ayun. Yan pong nangyari kay Erap Estrada, kay former President Joseph Estrada. Nagsimula yon sa House of Representatives. Ang Speaker of the House that time, si Manny Villar. Ang Senate President that time was Aquilino Nene Pimentel, the father of Senator Coco Pimentel. So, yun po mga historical background. The first impeached official sa ating bansa sa pagkapangulo was Erap Estrada. Okay. Number 2, bagamat ang impeachment ay magsisimula at manggagaling ang endorsement at transmittal sa House of Representatives, kanilang dadalhin yan papunta sa Senado. Ibig sabihin po, hindi sila pwede maging korte or impeachment court. Nasa konstitusyon din po yan. Ang Senado ang magkakaroon ng otoridad na mag-akto bilang impeachment court, wherein the senators led by the Senate President and the Chief Justice will sit down as senator judges in the impeachment court. Kagaya ng nangyari kay former President Erap Estrada, kagaya ng nangyari kay late and former Chief Justice Renato Corona. At I think yun, at kay Ombudsman, may isa pang Ombudsman, Mercedes Gutierrez, I think. So ito po ay mga nagaganap o nangyari sa atin sa nakaraang mga kasaysayan. So, hypothetically, kung sinasabi natin na ideklara ng House of Representatives bago sila mag-break sa December 14 na sufficient in form and substance, ang impeachment na inihain kaninang hapon o kaninang araw na ito, itatransmit lang yan at pagbubutuhan nila by a vote of simple majority, which I think kaya nilang kunin yan the way sinasakal at sinasakmal ni Martin Romualdez ang House of Representatives. Mga kapatid at mga kababayan, ang ibig sabihin yan, itatransmit nila yan sa Senado before po mag-break ang session schedule ng Congress on December 14, I think, at ang resumption yan ay sa 3rd week of January 2025. Pagdating sa Senado, pag na-receive yan before December 14 or before the break, pag-uusapan yan sa Senado. Ang pagkakaalam ko po ay magiging ministerial o ibig sabihin, tatanggapin ng Senado yon at obligado ngayon sila na gumawa at i-convene ang Senate into an impeachment court. Yun po. So, klaro tayo kung ano po ang pinag-uusapan natin dito. Kung mapagbutuhan ba this week hanggang next week bago mag-break, kung itutulak tudo ni Martin Tambaloslos at ng kanyang mga alipore sa Kongreso na mga puro sakim sa pundo at kapangyarihan at mga abusado sa poder, itutulak nila kasabwat ang mga komunista at ang mga bulok na politikong nag-file ng complaints nito na karamihan mga dilawan politicians na bulok at oportunista na kasabwat din ng mga komunista. Ano pong mangyayari? Will Sara Duterte be automatically removed from office? No. The Vice President, granting for the sake of discussion, will be impeached at the House of Representatives. The only way for her to be removed by way of impeachment is kapag nagkaroon po siya ng conviction sa Senate Court of Impeachment pagkatapos ng impeachment trial. Klaro ha? Hindi automatic yan. Impeachment ni VP Sara. Titingnan natin mamaya anong political and social implications niyan. So, ibig sabihin, kahit pagbutuhan ng mga alipores, na mga oportunista, na mga politiko at komunista ni Martin Romualdez sa House of Representatives at i-transmit nila sa Senado ang impeachment complaint na ito na inihain nila kanina, it will not have any effect to the position and power of the Vice President until and unless she will be convicted in a trial sa Senado. At yan ay mahaba-habang proseso. Pwedeng humaba yan ng 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan.
Ang problema, mukhang hindi yan aabutan ng oras. Take note mga kapatid, mga kababayan, you can only file one impeachment case at a time in a single year. So kung 2024 ngayon, at ipinail yan ng mga komunista at mga kasabwat nila at mga oportunistang bulok na politiko sa kay Martin Romualdez sa kanyang House of Tambaluslos, 2024 December, sakalit i-transmit nila yan ngayon, ay hindi sila makapag-file ng panibagong impeachment until matapos or until the next year. Magre-refile sila. Klaro ano po ang balakid dyan? Kung magbi-break ang buong Kongreso, which I doubt hindi sila magko-convene at ipagpapaliban nila ang Christmas waldas nila at mga bakasyon galore nila, sigurado tayo na magbi-break sila by December 15 or 16. So January na nila maasikaso yan sa Senado. Ang campaign period para sa national position, which includes the mga senatorial candidates and party list, will start I think February 11 or February 12. Ang balik nila January 3rd week. So 2 linggo na lang, hindi na matatapos yan sa loob ng 2 linggo. Mga ngampanya sila unless isisingit nila sa loob ng schedule ng kampanya, which is malabong mangyari. So ano po ang nakikita natin dito? Hindi ito kaagad mag-convene ang Senado as impeachment court. Pwede po na ito ay ihahain nila or itatransmit doon sa next year pa, 2025. Sapagkat kung ngayon nila i-transmit yan, hindi na sila makapag-file next year. Pero kung hindi nila muna i-transmit ngayon, continuing, ibig sabihin nagpapatuloy ang kanilang impeachment complaint at January nila i-transmit. Para magkaroon man ng break, ay pwedeng pag-usapan pa rin sa New Senate. Ang problem ay hindi sila sigurado na tanggapin ng Senado ang ganong taktika. Klaro tayo malabo pa po na matatanggal si Vice President Sara Duterte sa pagka-pangalawang Pangulo. So itong impeachment demolition job lang po ito ng kaniyang mga kalaban sa politika na binubuo ng ambisyusong si Martin Tambaluslos na hindi mananalo-nalo sa popular election, kung kaya ginagamit niya ang lahat ng maruruming taktika upang wasakin at paralisahin ang political influence ng mga Duterte, partikular ngayon si Vice President Sara Duterte. Malabo yan.